ang mga payo ni Miss Mai. Narito naman si Ate Cherry upang magbigay payo sa ating mga kabayani at kanilang mga pamilya. Isang maalab na pagbati ang hatid sa inyo ng Hawak Kamay. Ako si Ate Cherry. Isa na namang kwentong buhay ang ating matutunghayan ngayon mula sa ating letter sender na si Melissa. Narito ang kanyang liham. Dear Ate Cherry, ako si Melissa. Ang asawa ko ay isang driver sa Oman. 6 months pa lang siya sa abroad. 1 year na kaming kasal pero wala pa din kaming anak. Ang problema ko ay ang mga in-laws ko, lalo na ang babae. Lagi siyang nakikialam sa mga desisyon ko. Parang wala na akong nagawa na tama. Bumukod na nga ako nang umalis ang asawa ko pero madalas naman silang nasa bahay at basta na lang dumarating ng walang abiso. Pangarap ko na magkaroon kami ng maayos na buhay ng asawa ko na hiwalay sa mga in-laws ko. Gusto ko magsimula na kaming mag-asawa lang at walang nagdidikta at nagdidesisyon para sa amin. Ano ang gagawin ko? Melissa, sana ay maging open ka na sabihin sa iyong asawa ang totoong nararamdaman mo sa ginagawa ng mga in-laws mo. Sabihin mo din ang iyong pangarap sa inyong dalawa. At kayo ay nasa hustong edad na at nagsisimulang magtayo ng isang pamilya. Ipabatid sa asawa mo na maaari namang magbigay ng suhestyon at opinyon ang iyong mga in-laws. Pero sana, pagdating sa pagdidesisyon sa inyong buhay, kayong mag-asawa na ang dapat nagagawa nun. Melissa, maaari ka ding magtakda ng araw at oras ng pagdalaw ng mga in-laws nang sa ganon ay hindi ka naman nabibigla sa kanilang pagdating. Sa pagkikipag-usap mo sa iyong asawa, Melissa, maging aware ka din sa feelings niya. Maganda kung mahinahon mong masabi sa kanya ang iyong saloobin at suliranin sa iyong mga in-laws. Ito ay upang hindi niya isipin na sinisiraan mo ang kanyang mga magulang. Huwag mo ding pintasan ang pamilya ng asawa mo. Masasaktan siya at baka magalit pa. Melissa, tandaan na ang in-laws mo pa din ang mga magulang ng iyong asawa. At dahil dyan, sila ay dapat mong igalang at pahalagahan. Maaaring hindi sila aware sa ginagawa nila at sa sobrang pagmamahal sa iyong asawa, iyon ang kanilang paraan para mapalapit sa iyo habang nasa malayo ang anak nila. Sana ay nabigyan ko ng magandang payo ang iyong suliranin, Melissa, at dasal ko na sana ay magkaroon kayo ng magandang ugnayan ng in-laws mo. Maraming salamat sa iyong tiwala at suporta sa ating programa. At bago tayo magtapos sa ating segment ngayon, nais kong batiin ang local government ng Mabalacat, Pampanga. Sila po ay naging bukas sa pagkikipag-partner sa Atikha upang tugunan ang mga suliranin at pangalagaan ng mga OFWs at kanilang pamilya. At para po sa lahat ng nagnanais humingi ng tulong o payo sa Hawak Kamay, sumulat lang sa aming tanggapan dito sa Atikha Incorporated, Main Avenue, Green Valley Subdivision, Barangay San Francisco, San Pablo City, Laguna o mag-email sa atikha@atikha.org. Muli, ako si Ate Cherry at sa lahat ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo, sana po ay patuloy kayong tumutok sa Hawak Kamay dito lang sa Pinoy Wise OFTV. Bilang isang Pinoy Wise Counselor, ay nakita ko ang gandahan ng Pinoy Wise Campaign. Minabuti kong dalhin ito sa aming bayan na mayan ko sa Tarlac. Base sa mga iba't ibang kadahilanan. Ang aming maliit na bayan ay isang fourth class municipality pa lamang at ito ay wala nag-exist na bangko sa kasalukuyan. Marami mga OFWs nagtatrabaho sa ibang bansa pero nakakalungkot sila lang ang yumayaman ngunit hindi umuunlad ang aming komunidad. Sa ganitong kaparaanan ay naisip namin na magkaroon ng replication ng CC Savings and Loan para sa aming bayan upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Sa aming pong paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng aming bayan,
nakita ko mainit na pagtanggap ng dati pagsektor ng aming lipunan. Inyo na namang napanood ang isang pagtatanghal ng Pinoy Wise OFTV. Sana ay nasiyahan kayo sa ating paglalakbay sa mga lawa ng Laguna. At sana ay nabigyan namin kayo ng tips kung paano kumita sa turismo. Muli, ako si Rachel Araha. Kung nais maging wise sa pamamahala ng pera at maging wise sa pangangalaga ng pamilya, tutok lamang dito sa Pinoy Wise OFTV.